Habang pinipigilan ng US ang pag-angat ng China, lalo lang itong tumutulong sa pangmatagalang tagumpay ng China. Noong 2019 nilagay ng US government sa blacklist ang Huawei para gipitin ng husto ang pinakamalaking tech company ng China. Bumalik ang Huawei na mas malakas gamit ang sariling chips, operating system at AI ecosystem na ngayon ay nag-ooperate sa mahigit 170 bansa at naglilingkod sa mahigit 3 bilyong tao sa mundo. Noong 2022, ipinagbawal ng pamahalaan ng Estados Unidos ang pag-export ng advanced na AI microchips ng Nvidia para manalo sa AI race. Pagkalipas ng 2 taon, ginulat ng Chinese developer ang Silicon Valley sa paglabas ng DeepSeek, isang advanced open source language model na ginawa sa ika-20 bahagi lang ng gastos ng OpenAI at may parehong kalidad ng resulta. Ngayong 2026 narito ang bagong tagumpay ng China na muling dulot ng higpit ng kontrol ng pamahalaan ng Estados Unidos. Ito ang Lion Shine supercomputer ng China na ngayon ang pinakamabilis sa mundo na nalampasan ng Estados Unidos sa unang pagkakataon mula noong 2017. Pero ang kwento ay hindi lang tungkol sa bilis, kundi paano ito naabot ng China. Muling hinarap ng China ang mga pagsubok, nalampasan ang parusa ng Estados Unidos at itinayo ang supercomputer gamit ang sariling microchips at eksklusibong teknolohiyang Chino. Maniwala ka, ang tagumpay ng China ay maaaring baguhin ang kinabukasan ng AI race sa pagitan ng Estados Unidos at China. Ang Lion Shine ng China ay 20% mas mabilis sa pag-compute kaysa kalabang Amerikano dahil nagawa ng mga inhinyerong Chino ang isang bagay na hindi pa natin nakita noon sa isang supercomputer. Sa halip na umasa sa mga GPU, ang mga espesyal na chip na gawa ng mga kumpanyang tulad ng Nvidia at AMD, gumagamit ang Lion Shine ng mga CPU na may espesyal na sirkito sa loob nito para magsagawa ng mga kalkulasyong parang GPU. Ang bagong supercomputer ng China ay may halos 40 milyong computing cores sa 90 hardware cabinets na hindi pa nakita ng mga inhinyero noon sa isang supercomputer. Hindi mapipigilan ng gobyerno ng US ang mga inhinyero ng China sa pag-imbento. Tingnan ang chart na ito na nagkapakita ng bansang pinagmulan ng top 20% ng AI researcher sa mundo. Halos kalahati ng top AI researcher ay mula China, kaya maintindihan kung bakit nais ni Jensen Huang ibenta ang Nvidia products doon. Alam niya na ang hinaharap ng AI ay nade-develop ngayon sa China. Ngayon, ipapakita kong mismo sandali ng talunin ng AI ng China ang AI ng Amerika. Ang Coinbase na isa sa pinakamalalaking kumpanyang crypto na nakalista sa stock market sa mundo ay iniwan na ang OpenAI at Anthropic at lumipat sa open weight ng mga Chinese model mula sa Zhipu at DeepSeek. Napakasimple lang ng dahilan nito. Kayang gawin ng mga Chinese AI model ang eksaktong parehong computations gaya ng mga Amerika na katapat nila. Pero nagagawa nila ito sa mas mababang halaga. Nung ginagamit pa ng Coinbase ang mga American AI model, umabot sa 4,000, 800 at $11 ang gastos nila para sa workload. Pero nang pinatakbo nila ang eksaktong parehong workload gamit ang chipo ng China, $544 lang ang nagastos ng kumpanya. Anong kumpanya sa mundo ang ayaw magbayad na ikasiyam lang ng gastos para sa eksaktong parehong antas ng serbisyo? Pakinggan mo ang ulat ng CNBC sa mga Amerikanong mamumuhunan tungkol sa nalalapit na pagsabog ng Rye Bubble. Ang GLM 5.2 bagong modelo ni Zhipu ay mula sa China. Bongga ang dating ito sa Silicon Valley, dilampasan ang ibang open source models, at halos matapatan ang mga nangungunang modelong Amerikano sa mas murang presyo. Ang mga developer, nagsisiksikan na, ipinapakita ng OpenWriter token traffic na mas mabilis ang pantanggap sa GLM 5.2 kumpara sa paglulunsad ng DeepSeek via PAT GLM 5.2, iba ito. Malakas ito sa agentic na gawain na siyang mahalaga. Sa agentic benchmark, halos 1% na lang ang lamang ng Opus 4.8 kahit 5 beses ang presyo nito. Ngayon, ang Opus 4.8 ay ang pinakamakapangyarihang modelong available ng Anthropic. Kaya sa madaling salita, halos pareho na ang lakas na nakukuha mo sa mas murang halaga. Dumarating talaga ang panahon na AI ang kumakain sa budget at mahirap talikuran ng mga negosyo at mga kumpanyang Fortune 500 ang ganitong pagtitipid. Coinbase ang unang Amerikanong kumpanyang gumamit ng AI models mula China matapos magdesisyon based sa simpleng kalkulasyon. Ayon sa ulat ng CNBC, maaring mapurnadang mga IPO ng OpenAI at Anthropic dahil sa murang AI mula sa China na unti-unting kumukuha ng mas malaking bahagi ng enterprise AI traffic. Narito ang isang estadistika na tiyak na magugulat ka. 45% ng enterprise companies ngayon ay gumagastos ng $100,000 kada buwan sa AI. Tumaas ng 20% mula noong nakaraang taon. Bawat isa sa mga kumpanyang iyon ay isang quarterly budget review na lang ang layo mula sa pagtalikod sa American AI platforms. Parang bigong digmaan sa taripa ni Trump laban sa China ito. Noong nakaraang Abril, napasya si Trump na atakihin ang ekonomiya ng China at magpataon ng mga taripa sa mga inaangkat mula sa China na umabot sa napakataas na 100 at 45% sa kanilang rurok.
Masyadong simple ang pag-iisip ni Trump. Akala niya na kung papatawan niya ng napakataas na taripa ang mga inaangkat mula sa China, mapipilitan ang mga kumpanyang Amerikano na iwanan ang kanilang pagmamanupaktura sa China at ibalik ang kanilang mga pabrika sa Estados Unidos. Sa teorya, magpapalakas ito ng pagmamanupaktura at magdadagdag ng milyong trabaho sa US. Pero, sa papel lang ito nangyari. Sa realidad, ang mga kumpanyang Amerikano tulad ng Apple at Nike ay gumugol lang dekada sa pagbuo ng supply chain sa China. Hindi kayang ibalik ng mga kumpanyang Amerikano ang pabrika sa US at manatiling kumikita. Sa huli, sumuko si Trump sa kanyang digmaan ng taripa laban sa China at tahimik siyang umatras. Hindi kailanman umamin ng pagkatalo. Ngunit hindi rin nakamit ang anumang tagumpay sa kanyang nabigong digmaan ng taripa. Ganon din ang luhika sa AI industry. Gaya ng sinabi ko sa simula ng video, ipinagbawal ng US ang pag-export ng mga Amerikanong AI chip, nilimitahan ng model weights, inilagay sa blacklist ang Alibaba at Baidu bilang kumpanyang militar ng China, at nung nakaraang buwan ay ipinagbawal ang pangunahing modelo ng Anthropic sa lahat ng dayuhang mamamayan. Ngunit tumugon ang mga laboratorio ng China sa pamamagitan ng paggawa ng mas mura at mas episyenteng mga modelo at ibinenta ang mga ito sa halagang ikasyam ng presyo ng alternatibong Amerikano. Kumpiyansang nagsumite ng IPO ang Anthropic na target ang Oktubre sa halagang 965 bilyon. Ilang araw lang sumunod ang OpenAI sa sarili nitong kumpidensyal na paghahain. Ngunit narito ang problema. Binuo ng dalawang kumpanya ang kanilang financial model sa pag-asang mananatili ang enterprise prices na siyam hanggang 33 beses mas mataas kaysa singil ng mga kompetidor sa China para sa parehong serbisyo. Hindi magtatagumpay ito sa pangmatagalan. Ngayon, kailangan ng ibaba ng mga Amerikanong AI na kumpanya ang presyo para makipagsabayan sa AI mula China. Pakinggan ang sinabi ng CEO ng Anthropic sa US lawmakers ngayong linggo. Ang patuloy na paglaki ng mga open source na modelo, sa tingin ko ay papunta ito sa isang napakadelikadong direksyon. Kung magpapatuloy ang ganitong landas, sa tingin ko ay maaari tayong mapunta sa isang napakadelikadong sitwasyon. Kapag ikaw ang may control sa isang modelo at ikaw ang nagde-deploy nito, may kakayahan kang bantayan ang paggamit nito. Maaaring magamit ito sa maling paraan minsan, pero pwede mong baguhin ang modelo. Pwede mo ring bawiin ang access ng isang user. Maaari mang baguhin kung ano ang papayag ang gawin ng modelo. Sa tingin ko, ibang pinag-uusapan natin dito. Mas hindi kontroladong paglabas ng mas malalaking modelo mula sa mga entidad na gumagastos ng 10-10 o kahit daan-daang milyong dolyar para sanayin ang mga ito. Dapat nating ilagay yon sa ibang kategorya, pati na rin ang kanilang obligasyon. Isasalin ko sa simpleng Ingles. Ang CEO ng Anthropic ay tila humihiling sa US na ipagbawal ang mga kakumpetensya niya at tutukan ng open source na modelo ng China. Pero base sa maraming halimbawa, kapag sinubukang ipagbawal ng US ang kompetisyon, nauwi ito sa kabiguan at sa huli ay bumabalik din sa kanila. Para magkaroon ng perspektiba tungkol dito, pakinggan ang sinabi ng futurist na si Daniel Jeffries na perpekto inilalarawan ng sitwasyon sa pagitan ng US at China. Ginagaya natin ang lumang otoritarian at kontroladong playbook ng China na nakabatay sa takot. Sinusundan ng China ang dating paraan ng Amerika. Bukas, malawak ang distribusyon, entrepreneurial at kapitalista. Alam mo na agad kung sino ang mananalo. Mas mainam magbago tayo ng direksyon na yon. Tama siya. Mas mabuting magplano ng Estados Unidos kung paano makikipagkumpetensya sa China dahil malinaw na ipinakita ni Pangulong Xi ang direksyon ng bansa. Iniulat ng Bloomberg ngayong linggo na itutulak na ng China na ituro ang AI sa lahat ng antas ng paaralan at may bagong kampanya sa teknolohiya na direktang nagmumula kay Pangulong Xi ng China. Inanunsyo ng China ngayong linggo ang bagong 5 taong plano para gawing pangunahing kasanayan ng bawat estudyanteng Chino ang AI sa lahat ng grado. At malaking bagay ito dahil isang bagay na nakita nating matagumpay na nagagawa ng China sa kasaysayan nito ay ang paglulunsad ng mga konkretong 5 taong plano at nakakamit nila ang malaking tagumpay. Makikita natin na malaki ang paglago na ekonomiya ng China at bahagi nito sa pandaigdigang GDP sa nakaraang 25 taon, habang taon-taong humihina ang Estados Unidos mula noong taong 2000. Ang India, isa sa pinakamabilis umunlad na ekonomiya, ang pangunahi kakompetensya ng Amerika sa posisyon bilang pangalawang pinakamakapangyarihang bansa. Ang hinaharap na ating pandaigdigang ekonomiya ay China dahil ang mundo sa labas ng Amerika ay mas lalong gumagamit ng mga dikuryenteng sasakyan mula China, nag-i-internet gamit ang mga Chinese na smartphone, at pinapagana ang kanilang mga tahanan gamit ang mga solar panel mula China. Pero China na rin ang pangunahing tagapagbigay ng AI models sa mga kumpanya sa Amerika. Tingnan mo kung paano nagsimula na ang ilan sa pinakamalalaking kumpanya sa mundo sa paglipat. Nabanggit ko na ang pagbabago sa Coinbase. Pero paano ang Shopify na lumipat din sa Qwen AI ng Alibaba? Ganon din ang ginawa ng Airbnb, Uber Eats, Siemens ng Alemanya, at Microsoft, ang unahing kumpanya ng teknolohiyang Amerikano. Sinusubukan na ang DeepSeek version 4 ng China na inilabas nitong Abril.
Ibabahagi ko rin ang pananaw ng isang AI CEO mula Amerika. Si Alex Lavoni na namumuno sa Nansen AI ay nagsabi, "Hindi ko inakalang mananalo ang China sa AI soft power war." Sina Dario at Sam, mga CEO ng Anthropic at OpenAI, ay lagi nag-uusap tungkol sa pagkawala ng trabaho dahil sa AI. Samantala, naglalabas ang mga laboratory sa China ng murang modelo at nakukuha ang suporta ng open source community. Hindi ko ito inasahan. Para makita kung paano binabago ng Sina ang AI, pakinggan ang ulat ng Shanghai Eye. Hindi lang nangungguna ang Sina sa AI models, kundi nag-e-export din sila ng process token sa ibang bansa gamit ang undersea cables. Isa talaga itong game changer. Sumasali na ang mga data companies sa Guangdong, Timog Sina sa bagong uri ng kalakalang panlabas. Pag-export ng digital token. Ang token ay pinakamaliit na unit na kumakatawan sa salita o bahagi nito na ginagamit ng mga malalaking AI model sa pagproseso ng teksto. Ang pag-export ng token ay paggamit ng lokal na computing power at pagpapadala ng resulta sa ibang bansa gamit ang submarine optical cables. Ngayong taon, dahil sa tumataas ng demand sa AI abroad, mabilis tumago ang export ng digital token. Tinas namin ang araw-araw na labas ng token sa ibang bansa mula 100 milyon hanggang lampas 10 bilyon at tumataas pa ito. Ipinapakita ng datos na sa 2025, ang araw-araw na token calls ng China ay lumobo ng eksponensyal mula mahigit 1 trilyon sa simula ng taon hanggang 100 trilyon sa katapusan. Wow! Sa isang taon lang, tumaas ang demand ng China para sa token mula 1 trilyon hanggang 100 trilyon. Simula pa lang ito ng pagdomina nila sa AI industry. Mga kaibigan, sinusundan niyo ang mga channel na tulad dito dahil nag-uulat kami ng mga kwentong hindi nabibigyan ng pansin ng mainstream media. Gaya ng sinabi ko sa video, ang China ay lumilika ng hinaharap sa paraang hindi na dapat baliwalain. Sa hinaharap, magagawa ng Sina na mag-alok sa mundo ng mas mura, mas mabilis, at mas episyenteng mga AI model. At hindi mo na kailangan maging henyo para maintindihan na palaging tipiliin ng mga mamimili ang pinakamurang presyo na available.